To start things off, buddy, ay mabilis nating pag-uusapan ang perspective. Tayong lahat, tao, bagay, hayop o ano paman ay nakatira sa napakalaking bato na umiikot sa kalawakan. Tinatawag natin itong Earth. Sa Earth ay may halos 8 bilyong mga tao na nabubuhay. Bukod sa Earth ay may karatig din tayong mga mundo. Unahin natin ang pinakamalapit sa araw: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune at ang saling pusa na Pluto. Ang nagbibigay liwanag sa mga planetang nabanggit ay ang ating araw. Pag pinagsama-sama natin ito ay tinatawag natin itong ating solar system. Ngayon, kung izo-zoom out pa natin ang kalawakan mula sa ating solar system, malalamang located ang ating solar system sa outer spiral arm ng Milky Way Galaxy. Gatuldok lamang ang ating solar system kung titingnan. Ngayon, sa Milky Way Galaxy ay may napakarami ring solar system. What I mean is, ang mga planetang andoon ay may sari-sariling araw na iniikutan tulad na lamang ng ating solar system. Ngayon, wala tayong exact number sa kung ilan ang matatagpo ang planeta sa loob ng Milky Way Galaxy, pero base sa mga taong nag-aaral nito mula simula pa lang ay tinatayang not thousands, not millions, not just billions planet kundi 100 to 400 billion planets ang makikita sa loob pa lamang ng Milky Way Galaxy. Now, we can still move forward, buddy, pero using this perspective ay mapapaisip ka na lang talaga. So in a sense ay kung naniniwala ka na tayo lamang ang taong nabubuhay sa kalawakan, ay hindi kaya parang napaka-selfish naman natin na tila ang Earth lamang ang mahal ng Diyos, na tayo lang ang nabubuhay gayong kung titingnan ay para lang tayong isang butil ng buhangin na nagkalat sa dalampasigan. So that's that. Ngayon, mag-backtrack muna tayo ng kaunti ngayong taong 2020. Ginulantang ang buong mundo ng once and for all ay inamin ng Pentagon mismo na may UFO silang natagpuan. Ang clip ay nai-record noong 2004 at na-leak noong 2007 at 2017. May full video tayo nito, buddy, at kung gusto nyong panoorin ay ililink ko na lamang ito sa ibaba. Noong una ay siyempre dinideny nila ito, ngunit kalaunay inamin din nila na UFO nga talaga ang nakunan ng video. But then again, hindi natin masasabi na 100% proof ito na alien ang nakunan sa video dahil from the letters UFO na may ibig sabihing unknown flying object ay hindi natin masasabi kung ano nga ba talaga ito, kundi hindi natin alam. Fast forward tayo, buddy, monolith, kwentuhang monolith naman tayo. Oh boy, this escalated quickly. Sa mga nagdaang araw ay tila ata nagsulputan ang mga self-proclaimed monolith sa iba't ibang dako ng daigdig. Ito ay matapos pumutok ang orihinal na monolith na natagpuan sa Utah. Now, think of it, buddy. Let's think out of the box sandali. Let's say, totoo nga na alien ang may gawa nito at dahil moderno na ang panahon ay aksidenteng na-leak ng mga taong nakadiskubre ng monolith ang tungkol dito sa internet. Now, kung taga-US ka at talagang itinatago mo ito sa publiko, ay paano pa kaya mako-contain o mabubura sa isip ng mga tao ang monolith para hindi magpanik ang mga tao? Well, for me, kung ako ang masusunod, ay papalabasin kong inalis na ang monolith when in reality ay kukunin ko ang orihinal at pag-aaralan. I-upload ko ang video sa one of the biggest video sharing platforms sa internet, ang TikTok, kung saan alam naman natin na marami ang nagva-viral. Now, para mas mapatungan pa ito, mas maging believable para sa mga tao, ay sa iba't ibang bansa, magpapalabas pa ako ng sandamakmak na monolith kuno para matatak sa isip ng mga tao na totoo nga na tao lang ang may gawa nito. Parang ginagawang normal na lang na makakita ng monolith para maitatak sa isipan ng tao na it's just a normal day. Monolith na naman, nakakasawa, which I mean, it's working dahil sa lahat ng post na nakita ko tungkol sa mga bagong monolith na lumalabas sa iba't ibang bansa ay puro haha ang react. Pero nung pumutok ang Utah monolith ay marami ang mga taong namangha at naglabas ng espekulasyon tungkol dito. Sa kung saan nga ba galing ang bagay na ito? Sa kung sino ang gumawa ng monolith? Buddy, alam nyo, that is just my take on this whole story. The whole story of monolith. We can disagree and still be friends. Ika nga. At bago matapos ang taon na ito ay may humabol pa, buddy, ang mga revelasyon ng former Israeli Space Security Chief na si Haim Eshed na sa ngayon ay 87 years old na.
Di umano, ang matataas na tao sa Israel at United States ay alam ang bagay na ito. Sinabi niya na ang tawag sa mga taong nakakausap nila mula sa kalawakan, and I quote, Galactic Federation of Aliens daw ang mga ito. Alam nyo, halos 30 years ang ginugol niya sa paglingkod bilang Chief of Space Security ng Israel. So again, we need to take in consideration itong taong ito dahil well-respected siya sa kanilang bansa. Hindi lang yung kung sinong Poncio Pilato na magsasabing may nakausap siyang alien. Sinabi niya rin na alam ito ni Donald Trump at kamuntikan nang ibinunyag ito sa publiko, ngunit pinigilan siya ng mga ito dahil di umano ang mga impormasyon na alam niya ay maaaring magdulot ng mass hysteria sa lahat ng tao dito sa mundo natin. We will question our own existence, mga paniniwala tungkol sa Panginoon. Ang mga relihiyon ay magkokolaps at marami pang ibang magiging epekto kung once and for all mapatunayan na totoo ang mga alien. Alam nyo ba, di naaalala ko tuloy ang isang kwento sa Fatima kung saan ang halos 70,000 na mga tao ay sabay-sabay na nakakita ng UFO o mas kilala ang pangyayaring ito sa tawag na Miracle of the Sun. May isang bata noon ang may pangalang Lucia na nakatanggap ng mensahe mula sa mga alien. Ipinadala niya ang mensaheng ito sa Pope ng Rome na si Benedict XVI para ipahayag sa buong mundo. Ngunit hindi ito nabigyan ng pansin. 43 years ang nakalipas ay binasa ito ng bagong Pope na si Pope Paul VI at sinabi niyang, I cannot publish this message because it would create a panic among humans. Now, going back buddy, sinabi rin ni Haim Ashed na hindi magpapakita ang mga alien hanggat hindi pa nag-e-evolve ang mga tao kung saan 100% na nilang nating alam ang tungkol sa mga spaceship at kalawakan. Now, isipin muna natin ang statement na ito buddy, mag-post muna tayo saglit. Think of it, kung mayroong nga talagang naunang sibilisasyon mula sa ibang planeta, let's say million years o billion years early kaysa sa unang tao dito sa mundo, tiyak, ang tingin sa atin ng mga iyon ay para tayong unggoy pa lang. Wala pa tayong kaalaman tungkol sa mga bagay-bagay dahil mas advanced silang mag-isip. Kumbaga, hindi pa nade-develop ang ating kamalayan para mas maintindihan pa ng malawak ang kalawakan. Kumbaga, we are not advanced yet para makausap sila. I hope buddy I'm making sense to you. So it make no sense na makipag-usap sila sa atin ng bigla-bigla at ng walang dahilan. However, base kay Haim Ashed ay nagkaroon na ng pirmahan. Sa tuon niyan ay mayroon ng existing underground secret base ang mga tao sa Mars kung saan nagkakaroon ng dialogo ang mga tao at ang mga alien. Doon, nagkaroon ng kasunduan na mag-e-eksperimento sila dito mismo sa Earth. Ang mga alien ay tulad din nating gumagawa ng research. Inaalam kung paano nabuo o saan nagsimula ang kalawakan. Hindi sila naparito para makipag-away kundi naparito sila para makipagtulungan. Ito ay upang masagot ang tanong kung saan nga ba nagsimula ang lahat at paano pa natin masasagot ang mga katanungang hanggang sa ngayon ay walang kasagutan. And to top it all of buddy, ay approximately bago magpasko ay magkakaroon tayo ng once in a lifetime experience dahil nangyayari lamang ito every 800 years. Ito ay ang tinatawag na Christmas star dahil magkakaroon ng perfect alignment ang Jupiter at Saturn. At siguro buddy, dyan ang matatapos ang video ito. Maraming salamat sa walang sawang suporta, and as always, thank you so much for watching. Goodbye.